Hanggang ba naman doon sa pribilehiyo ng ating mga senior citizen, namamanipula pa rin ng iba na maniwala kayo sa karma, ay maibigay yung pribilehiyo na nararapat para sa senior citizen. Kayo naman po, hindi naman dapat ipagpasalamat yun. Yun ay kanilang dapat malaman dahil yung karapatan ng mga senior citizen, pag nasupresyon, ipinahiyan at di nyo pinagbigyan at nagreklamo, may kalalagyan po kayo. Kaya dun sa mga, hanggang ba naman doon sa pribilehiyo ng ating mga senior citizen, namamanipula pa rin ng iba na hindi pa nila time na makuha yung pribilehiyo nga, nangunguna na sila. Pag hindi sila nakalusot, alam mo, may sasabihin pa ako susunod na topic natin dyan yung PWD card. Pag hindi nakalusot doon sa pagiging senior, na magagamit nila, PWD naman. Kaya sabi ko nga, maniwala kayo sa karma. Baka mamaya maparusahan tayo ng Diyos. Anyway, moving forward, malapit na till 11:20 lang tayo. We will give the floor to our Karimar to add more yung mga makakatulong sa ating mga kababayan na senior citizen. Kasi yung iba, sabi ko nga, I don't encourage na makipag-argue po tayo sa mga hindi nagbibigay ng pribileyo. Bagkos, kaya inilatag kung saan tayo pwedeng magreklamo. Yung sinabi kanina ni Atty. Yvette, kapag hindi ka binigyan o napagbigyan at hindi nabigay ang iyong pribileyo at karapatan bilang senior citizen, lipat ka sa iba. Pero huwag mo papalagpasin yun. Kasi may susunod pa rin natatanggihan. Yun, paano kung pinangutang lang yung pamasahe papunta doon? Pagkatapos, tatanggihan. Lalo na kung nagbiyahe pa ng pagkalayo-layo at paano kung emergency ito kung gamot ang usapan. Diba? Huwag natin ipahiya dahil sa ayaw nyo lang. Kasi baka mabaligtad, kayo po ang magkaroon ng problema. Unang-una, ang hinihingi lamang sa inyo ay maibigay yung pribileyo na nararapat para sa senior citizen. Kayo naman po, mababawi naman po ng mga establishmento po ng mga negosyante yung naibigay nilang diskwento. True yung sa tax, no? Mababawi yun, hindi naman nila nilibre yun Hindi naman dapat ipagpasalamat yun. Yun ay kanilang dapat malaman dahil yung karapatan ng mga senior citizen, pag nasupresyon, ipinahiyan at di nyo pinagbigyan at nagreklamo, may kalalagyan po kayo. Kaya ngayong panindigan natin, ipakalat natin yung sinasabi kanina ni Kari na mga batas na dapat malaman ng ating mga senior citizen. Kasi kung hindi, lulugo-lugo yan, naaalis dun sa pinuntahan, napagod, nag-aksaya ng oras, nag-aksaya ng pera, tapos hindi na ibigay yung nararapat para sa mga senior citizen at napahiya pa. Yung iba naman, dahil matikas, alam niya yung karapatan, alam niya yung batas, makikipag-away pa. Para hindi tayo mantong sa gano'ng kahihiyan, pagigipit, at mga argumento na wala namang dapat arguments. Marunong tayo dapat kumilala sa ating kakayahan at kailangan iparating natin kung anuman ang nangyayaring panglalamang o pangmamaliit sa ating mga senior citizen. Because, alam niyo ang mga senior citizen, importante po yan sa atin. You know why? Gusto niyo po bang malaman ang tamang numero kung ilan po ang populasyon ng senior citizen sa kabuuan ng Pilipinas? Sabihin mo nga yung bilang. Yeah, noong 2022, ang sabi ng PSA, ang estimate nila by 2025, 12.3 million ang senior citizen. Now, going back, meron yung, gusto ko sabihin, yung constructive competition ng mga LGU. Nung una, yung Cebu City, nagbibigay, nung panahon ni Mayor Ramos pa yata yan, nagbibigay ng 1,000 a month sa lahat ng senior citizen sa Cebu. Nagbibigay sila ng cash card, yung ID mo is cash card na doon dinideposit ng Cebu. Pero ang requirement nila noon, kailangan bumoto ka in the last election bago ka nag-senior. So kung hindi ka yung Palawan, Puerto Princesa, nagbibigay ng 1,000 a month every quarter sa lahat ng senior citizens sa Puerto Princesa. Tinanong ko nga si Mayor Mayor, ano ang requirement mo? Basta na sa amin. Kunyari, tumira ng January, sa susunod na quarter, meron na siyang 1,000 naman. Paano kung baka mamaya lahat ng tiga-ibang bayan lumipat na rito na senior? Walang problema. So yun yung mga constructive competition na gusto nating sabihin sa mga
Sa mga LGU, baka sobra-sobra yung inyong pondo, ibigyan nyo naman ng pensyon, yung mga senior citizen ninyo, di ba? Mauna na kayo sa national government sa universal pension. Pagdating naman po sa care, sino po nakapunta ng Seoul, South Korea? Sa South Korea, sa Seoul, pagka po meron silang nakitang senior citizen na naglalakad sa kalsada o sumakay ng bus na mag-isa, kakausapin ng mga Koreano kahit hindi niya kilala. Ang purpose niya is para malaman kung hindi nawawala, kung hindi nag-experience ng demensya. Kasi merong mga matatanda na naglakad, nawala, di ba? Pagka nalaman nung kumausap sa kanya na okay naman siya, di walang problema. Pero oras na malaman noong Koreano na yung kinakausap niyang matanda ay wala sa sarili niya, meron siyang tatawagan na hotline. Hindi niya iiwanan yung matanda na yon hanggat hindi dumarating yung galing sa barangay nila or sa RH nila para kuhanin yon. Hindi man natin pwedeng gawin yon. Baka pwede natin encourage yung mga LGU, yung mga barangay. Gumawa kayo ng hotline. Ipamahagi ninyo para kung merong senior citizen na demensya, yung nag-uulyanin, merong tatawagan. Yung maliit na gagawin natin ngayon will do a lot of things. Meron pa tayong isang problema. Yung mga senior citizen natin sa Korea, sa South Korea, mayaman sila. Pagka ikaw ay merong nanay o lolo o na senior citizen at meron kang trabaho, merong care center na pwede mong puntahan. Dito sa atin, wala. Diba? Meron po silang long-term care. Meron po tayong panukala sa PDP Laban na gusto nating imungkahi sa ating mga kapartido sa Senado at sa Kongreso na baka pwedeng magpasa ng batas na maglalagay ng long-term care. Ibig sabihin, yung ibabayad mo sa PhilHealth, dadagdagan mo siya. Para pag dumating ng panahon na matanda ka na, at kailangan ka sa bahay, yung kamag-anak mo, anak mo, apo mo, na mag-aalaga sa iyo, magkakaroon siya ng allowance galing dun sa PhilHealth kung magkakaroon tayo ng long-term care coverage. So yun po, kung meron kayong mga idea, padala niyo po sa amin, mumungkahi po natin sa ating mga kasama kapartido sa Senado at sa Kongreso, baka sakaling makapag-approve ng mga batas na iniisip natin na papabor at mag-aalaga doon sa ating mga kamag-anak na senior citizen. Kasi kasama kami ni Kaibet doon. Ako, I'd like to make a shout out, Kapeni, Davao City. Alam ko po may panukala sila to hire senior citizens. No? Sa mga, may isang establishment doon, Meron akong yung pong RA 9994 at saka yung amendment doon na 11916, meron pong merong discount, merong tax exemption. Kapag meron kang restaurant or tindahan or establishment, nag-hire ka ng senior citizen for 6 months, yung sweldo ng senior citizen tax exemption mo, tax deduction mo. So, privilege yun, privilege yun na baka pwede nating gamitin, encourage. Meron po mga establishments, una yung KFC. Nung araw, yung KFC, nagpanukala siya na mag-hire siya ng 2 senior citizen sa bawat store. Dito sa Maynila ngayon, senior citizen. Yung SM, commercial na po siya. Yung SM, nag-hire sila ngayon ng greeter. Meron 2 senior citizen sa sa supermarket at saka doon sa gate na walang ginawa yung kundi batiin ka na. Good morning. Yun lang yung trabaho niya. Di ba? So, the fact na merong tax exemption, encourage natin. Kahit na kayo, kung meron kayong maliliit na mga establishment, mag-hire kayo ng senior citizen. Di ba? Unang-una, hindi na aabot yan dun sa magkakaroon pa siya ng retirement kasi retired na siya eh. Di ba? So, nakatipid ka na, meron pang exemption dun sa taxes mo, dun sa ipapasweldo mo sa kanya. Okay. Kaibet? Last na lang. Susugan ko lang. Sige. Opo. Alam mo yung sa idea na yon, ayan po talagang dapat gawin natin sa lahat ng mga city ng kabuuan ng Pilipinas. Why? Example ko sa inyo, nanay ko.
Nagtatrabaho yan. Nung huminto na, dahil nag-retire na, 65 na noon, yan na yung umpisa na naging ano siya, mahina. Kailangan nagtatrabaho sila. Some of them, or most of them, they don't work just because of money. Kailangan busy sila. Masaya sila sa ginagawa nila dahil kapakipakinabang pa rin sila sa bansa. At yung buhay nila, may value. Kasi may ginagawa sila. So never underestimate yung mga senior citizen natin. Because kung ako po ay magiging senior citizen, I'll do the same. I don't want to quit. Gusto kong bigyan ng value yung buhay ko habang may hihingi ako. At Kailangan kaya pa. maging kapakit-pakinabang. Tapos dito sa ating live, time check, 11:20, 11:25. oo. Alam niyo, meron na namang dito. But sabi ko nga dun sa nagsisend sa akin, never entertain, never argue. Kasi yung iba dito, we're talking about the senior citizen. Papasok dyan, it's all about DDS na naman. Kaya alam mo, sabi ko, mamamatay lang po kayo para magbigay ng all the time ng buhay niyo yung mga negative na mga komento. Nandiyan dyan na nagbabato sa akin, ay nako, sayang yung marami pa tayong dapat itakalap kasi napaka-interesting nitong ating topic eh. Biruin mo, ang message ko, ang dami tungkol dyan. Ang daming senior citizen na nagwawala ngayon. Kasi meron pa lang ganun. Pati na alam. Tapos ito, meron dito, nagbato ng message na, pwede ba yun? Paano yun? Paano namin magagamit? Senior citizen kami pero hindi nakapangalan sa amin. Kaya nga pinag-usapan kanina, dapat ang resibo at ang inyong, kunwari sa Meralco, dapat it's under the name of yung senior citizen. Huwag na natin ipagpilitan kasi yung arguments will waste time. Bigyan natin ng value para malaman pa rin nyo kung ano pa kasi ang daming pribileyo po ng mga senior citizen. Yung iba nga, sabi ko, this is not a joke, nagmamadali maging senior. Bakit? Para magamit na nila yung kanila pong pribileyo. Ako, okay lang ako, ayoko pa. Ay, pero ako, ito talaga importante ito ko. Karimar, pakipaliwanag mo nga yung 100,000 cash gift kapag umabot ang isang senior ng 100 years old. Pero, pwede at 90 years old. Ano ba yun? Ano yung minimum, tapos paano yung equivalent nun? So, pakipaliwanag nga yung ano na yan. Noong 2016, noong 2016, meron pong RA 10868. Ito yung Centenarian Act. Kapag ang Pilipino nakarating ng 100 years old, tatanggap siya ng dalawang bagay. Letter of felicitation from the President, pirmado dapat ni BBM, o ng Presidente, o whoever the President, kinukongratulate siya kasi nakarating siya ng 100 years old, di ba? At saka 100,000. Pero noon pong July 30, noong pong 2024, February 17, 2024, lumabas yung Republic Act 11916. Ito po yung expanded Centenarian Act. So, hindi mo na kailangang makarating ng 100 years old. Pagdating mo ng 80, 85, 90, tsaka 95, tatanggap ka ng 10,000 galing sa NCSA. Ang ano po nito is kailangan 80 ka from the effectivity of the law. Naging effective po yung law March 17, 2024. Pero nalagyan siya ng pondo January 1, 2025. So meron pong issue yon. Nung nandun ako sa commission, saan mo kukunin yung ibibigay mo dun sa mga nag-80, 85, 90, 95 magmula March 17, 2024 hanggang December 31? Hindi isinama sa pondo. So, nung pong last year, nung 2025, by about October or November, nagbigay ng clearance ang DBM na pwede nang kuhanin, pwede nang bayaran o bigyan ng 10,000 yung mga nag-80, 85, 90 from March 17, 2024 to December 31. Ngayon, kung buhay siya sa kanya, kung umabot siya ng 80 within the effectivity of the law pero namatay siya, yung pong beneficiary yung tatanggap. Okay. Yun po yung ano. Meron pa pong isang issue yon na hindi na-settle. Kasi ang sabi ng batas, 80, 85, 90, 95 as of the effectivity of the law. So, ibig sabihin, kunyari,
80 years old ka and 364 days. Noong March 17, hindi ka pa nag-81. Kasama ka ba? Di ba? Ang sabi ng DBM, hindi. Eh, kasi nga daw, so ang sabi ko noon, nag-file ako ng, sa DBM. Nag-file ako ng request sa DOJ na i-interpret nila yon. Ang problema po, wala na ako sa komisyon, hindi pa dumating yung yan. So kung sakali na, siguro in the next term, in the next administration, pwede natin i-pursue na yung mga hindi pa naman lumagpas ng 80, 85, 90, 95, kailangan mabigyan sila. Kasi ang po natin, meron pong principle pagka gray area, kailangan pabor doon sa respondent yung ating ibibigay. So marami pong nitty-gritty yung batas sa senior citizen na pagka hindi natin iintindihin, kawawa yung mga senior, hindi nila matatanggap yung dapat nilang matanggap. So yun po yung ETA. Pero may prescriptive period ba? Let us say, 80 years old. Ang Up to what period can you claim? Tapos in between, hindi mo na, bago ka mag-85, hindi mo na siya pwedeng maklaim? Ang kasi doon, ganito, kunyari 80 years old ka, noong January 1, ang problema, hindi mo ma-prove na 80 years old ka, or 90 years, let's say 95 years old ka, hindi mo ma-prove na 95 years old ka, nag-file ka ng claim, pero hindi ka nakapag-submit ng proof, kasi wala kang birth certificate. Diba? So, ang doon is nagbigay ka ng notice, walang prescription yon. Kung kailan mo nakuha yung proof. Meron po kasing problema yan. Magmula nung lumabas yung RA 10868, marami pong nag-late registration. 100 years old na raw siya. Diba? So nung nag-discuss kami, gumawa kami ng guidelines. Kung ang iyong late registration is after the effectivity of the law, kailangan mo ng additional proof. Pero kung nag-late registration ka, wala pa yung RA 10868, i-consider natin yung late registration mo. Kasi ang tawag po doon is registration in contemplation of claim. So yun po yung issues doon. Ngayon, kung ikaw ay 95 years old, wala kang birth certificate, pwede kang mag-submit ng birth certificate ng anak mo na nakalagay doon yung edad mo nung ipanganak siya. Ngayon, kung sakali pong 81 ka, noong maging effective yung law, hihintayin mo yung mag-85 ka. Kasi specific po yung provision na ang tatanggap lang is yung specific year na yon, 80, 85, 1995. So in other words, you only have 1 year to claim it. Let's say, nag-80 na ako. Pero hindi mo na-claim. Kahit Hindi ko na-claim. na after 3 years mo siya ma-claim. Pwede. Basta ibig sabihin, pumasok ka doon sa age na qualified doon. Kaya nga, pwede. So hanggang bago mag-85 years old, makaklaim mo Kung 80 years old ka, Hindi mo na-claim. hindi mo na-claim kasi wala kang proof. Pero Or nung for whatever 85 ka, reason, kasi hindi mo alam. pero nung 85 ka, so bibigay sa'yo pati yung hindi mo na-claim. Tapos, i-deduct ba ito dun sa 100? No.